Maniniwala ba kayo na ang chicharon pwedeng maging instrumento para maging milyonaryo? Yan ang pinatunayan ng may-ari ng R. Lapids Chicharon, ang binansagang Chicharon King, si Ray Lapid. Ako halos walang kapital noon eh. Ang mahalaga lang, talagang medyo marami nakakilala sa akin na I'm really hard worker, masipag. Medyo pinautang nila ako. Dito sa Valenzuela City, matatagpuan ang pagawaan ng chicharon ni Ray Lapid. Nagsimula siya bilang tagakuha lamang ng mga tira-tirang balat ng baboy sa palengke. Pero ngayon, isa na siya sa mga pinaka-successful na negosyante sa Pilipinas. Milyonaryo na dahil sa chicharon. Kilalanin natin si Mr. Ray Lapid. Hello, Hi. sir! Hi, Nandukara. Thank you po. Thank you very much. You Salamat po visit sa us. pagpapaunlak sa amin Yeah, dito sa maraming Pinasarap. salamat. Yeah. Ano ba ang kaibahan ng Lapid's chicharon sa iba? Kumakain tayo ng chicharon, marami raw cholesterol, Oo, maraming fat. Putok-batok daw. Yeah, pero the way I process it, doon ko binago. So ibig sabihin pag kinain mo, wala na halos mantika? Yes, almost crispy na yung tinatawag nating laman. Okay. Laman taba. Pero yung taba na yun, very crispy na. Sa tabi ng riles ng tren sa Santa Mesa, Maynila, nakatira noon ang pamilya ni Ray. Nagtitinda ng karne ng baboy ang kanyang ama. Ang mga balat ng baboy na natitira, ginagawa niyang chicharon na kanyang inilalako. Ang kakarampot niyang kinikita, pandagdag din sa gastusin. Pero noong 1974, nagdesisyon si Ray na gawing negosyo ang paggawa ng chicharon. Lumago ang kanyang negosyo sa paglipas ng mga taon. Ang proseso ng pagluluto ng chicharon, ginawa na rin niyang moderno. Very hands-on si Ray pagdating sa kanyang chicharon business. Katunayan, siya mismo ang nagdisenyo ng R. Lapids Chicharon Factory. Ngayon, pagkalipas ng 4 na dekada, meron na siyang 400 employees at 100 branches ng Chicharon Store. Katuwang niya sa pamamahala ng negosyo ang mapagmahal niyang asawang si Violi. Sa paghanap buhay, kailangan may support kayo both sides. Yeah. Tapos, alagaan nyo yung negosyo nyo, hands-on. Yeah. At saka, yun, parehong idea nyo magkaisa. Ready na ba kayo mga kapuso? Ituturo ni Ray sa atin ang sikreto sa paggawa ng masarap nilang chicharon. Okay. Pwede na kaming maging chicharon specialist. Dumadaan sa 3 proseso ang paggawa nila ng chicharon. Una, sa cutting area. Dito hinihiwa ang balat ng baboy para sa lahat ng klase ng chicharon. Ang mga nahiwang balat ilulubog ng ilang oras sa mainit na mantika sa pellet line o lutuan ng chicharon. Pagkahango, patutuyuin ang balat ng magdamag. Pagkatapos, muli itong lulutuin sa pellet line. Pellet ang tawag sa balat na dumaan sa pangalawang pagluluto. Kapag ang pellet inilubog sa kumukulong mantika, mabilis itong lumulutong para maging chicharon. Para sa huling proseso, diretso sa repacking area ang mga nalutong chicharon. Meron palang naghihintay sa aking surprise challenge, ang maglinis ng bituka ng baboy. Ito raw ang pinakamahirap na gawing chicharon. Kailangan kasi itong linisin ng ilang ulit bago lutuin. So itong mga bituka na to, galing pa to ng Spain.
At mula doon sa Spain papunta dito, nilinis na nila. Pero para maging sigurado tayo na talagang malinis na malinis yung gagawin nating chicharong bituka, lilinisin natin siya ng isang beses pa. Kasama ko dito si Kuya Bernie, the Bituka King. Okay, paano ba yung paglilinis dito? May length siya. Kailangan ganyan yung length. Okay. Kailangan munang hiwain ng maliliit ang bituka bago tanggalin ang dumi. Pagkatapos, pwede na itong hugasan. Kailangan lamas-lamasin para talaga lumabas yung mga madudumi, nakatas. Importante kasi talaga yung kalinisan. Quality control. Ang mga nahiwang bituka, lalagyan ng suka. Bukod kasi sa pampalasa ito, mas nakalilinis rin ito ng bituka. Ito na! Ano siya? Ayun! Umaalsa na! Yan na, popping. Alam mo, mainit talaga yung bituka kasi biglang umaalsa ka agad sila, no? Nakuha na yan, sir. Yung talagang temperature. Okay. Pag-popping. Ayan. So katulad ng dati, kailangan meron ding certain temperature din dito sa pangalawang tawa para maging malutong na malutong. Yeah. So ang ginawa na natin, binanlian, ginising, ngayon, palulutungin. Popping. Yeah. Popping! Yeah. Dapat mag-ingat sa pagluluto ng bituka. Siguraduhin hindi ito ma-overcook para hindi pumait. Ano to? Okay. Ready to eat na ba to? Yeah, ready to eat na. Yeah. Okay. Oh, cheers. Bebek. Ang luto, Yeah. super luto. Tapos saktong-sakto lang yung Ay. alam niya at saka yung anghang. Oh? Sarap. Isa pa sa ipinagmamalaking produkto ng R. Lapids ang giant chicharon na may habang 3 talampakan. Sa kanila lang daw makakabili nito. I call it special order. Talagang one whole back of the whole pig. So depende kung gaano kalaki yung baboy, Yeah. ganun din kalaki yung chicharon na magagawa natin. Mapapap yan, we call it giant chicharon. Okay. Subukan natin gawin ito. Ang chicharon na to, mismo gagawa. Yeah. Kailangan munang ilubog sa mainit na mantika ng ilang minuto ang pellet para lumambot. Para sa chicharon popping, muli itong iluluto sa kumukulong mantika. Kapag hindi ko masyadong mainit yung mantika, ano mangyayari? Hindi siya masyadong pop-up. Hindi talaga magiging Hindi magiging ganun ganito. ka-crispy. Yeah, yeah. Mukhang pwede na to. Yeah, pwede na. Guaranteed. Crunchy. Yeah, Eat moderately. yeah, Pwede ko bang tignan? yeah, Oh my God! yeah. Kaya ako suka. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga tao kapag nakakita ng higanting chicharon? Kakaiba. Nakakagulat kasi may ganito pala kalaking chicharon. Ngayon lang po ako nakakita ng ganito kalaking chicharon sa buhay ko. Nakaka-amaze po. Ang laki po kasi ngayon lang po ako nakakita ng ganitong chicharon. Ang sarap. Kung may giant chicharon ng R. Lapids, meron din daw silang pinakamaliit na chicharon, ang chicharon bits o mas kilala bilang Manila fries. Chicharon bits! Yeah. Yeah. Dito kaliit. See that small? Yeah, really very So, small. pero yung proseso, ganun pa rin. Yeah. Oh! Parang popcorn! Mas crunchy pa! Yeah. Malaki man o maliit, parehong malutong. Yeah, tama. Sarap!